Ate Beng TV, top of the line. Sikat ka! Para po sa special segment ng Voice of Truth, Voice of Freedom, Top of the Line. Alam nyo, basta top of the line, mga actors and actresses lang ang isalang namin dito sa hot seat. Kung ikaw ay isang sikat na leader dito po sa ating komunidad at ikaw naman ay maraming nagawa sa iyong pagka-leader, ikaw ay aktor at sikat ka sa top of the line at makakatungtong ka sa hot seat. At ang actor natin ngayon at very honorable and special guest ay wala pong iba, ang isang most outstanding mayor of the oldest municipality ng Davao del Sur, Santa Cruz, Davao del Sur. Honorable Mayor for 9 years sa Santa Cruz, Davao del Sur, Attorney Joel Ray Lopez. Hello, Mayor. Greetings muna para sa mga nanonood sa Ate Beng TV at nakikinig ngayon live na live tayo sa DXPM 91.9. Good morning, Ate Beng, and good morning po sa atong mga suking tigpaminaw sa DXPM, no? DXPM or 91.9, and also sa Ate Beng's TV, Channel 31 sa atong monitor, no? Sa atong TV cable station. Then, ako pong gipasalamatan na Maribeng or Ate Beng, Ate Mare. Ate. Pwede Mare, pwede Ate, di ba? Yeah. Mga common callings. Yeah, and of course, first of all, Ate Beng, it's a beautiful day that God has made for all of us, and let's rejoice and be glad in it. Salamat sa Ginoo sa panahon. Salamat po Ate Beng sa oportunidad nga magihatag kanako karon nga ma-cover sa both sa radio and also sa TV, no? Through sa imuhang programa Ate Beng's TV and sa DXPM 91.9. Ako po i-greet ang atong mga katawhan sa Davao del Sur, no? Mga bubutan, mga mabuot nga katawhan sa Davao del Sur, labi na gyud sa atong mga kaigsuunan, mga katawhan nato sa Santa Cruz, Davao del Sur. Yes! Happy All Saints Day, happy All Souls Day. Mabuhay ang usa ka banggiitan nga leader. Mayor, why kontra dito sa iyahang munisipyo tungod kay open ang iyahang ganghaan kanunay sa iyahang panimalay para mo serbisyo. Sa iyahang pagkamayor, daghan kaayong nalipay. Walay gikilingan, walay diskriminasyon, pobre og dato, welcome siyang opisina. Pero daghan kaayong nahibulong. Kinsa gyud ang usa ka Attorney Joel Ray Lopez. Asa na tao? Unsa gyud iyahang sinugdanan? Sa iyang pagpangabuhi, unsay trabaho sa iyang mga ginikanan, nganong ingon ani siya kabuutan. Atong paminawon ang profile or background sa usa ka Attorney Joel Ray Lopez nga magpapili pagka-congressman sa May 9, 2016 election sa 1st District sa Davao del Sur. Mayor Joel Ray Lopez, banggitang abogado, imong panahon. Ate Beng, ang kining yung suod nga boss nga higala o public servant, usa ka ordinaryo kay mayor sa lungsod Santa Cruz, nga ang ako po mga ginikanan ordinaryo ra pod kaayo, no? Ang akong ginikanan, the late Attorney Nicolas Lopez, who had actually practiced law diri pod primarily diri sa Digo City siya naka-law office, and nahimo siyang board member for
mga kuan lang 3 years time lang, and actually he died during his incumbency as a board member sa katopatong Tibuok, Davao del Sur, Atibeng, no. And he was from Argao, Cebu. My mama is from Santander, Cebu, and ang akong mga igsuon puros babae, Atibeng, no. Lima mi kabuok. So you are the only son? Yeah, ako lang. Then bugtong anak na lalaki sa pamilya. Ako mga igsuon to ana pod sa ang tulo to ana sa US, no. They are mga American citizens na sila. And ang akong mama bago lang pong niabot, no, gikan sa US, and she's staying here in Dagu City for good. Oh. And I have of course ang ako ang pamilya, ang akong asawa taga Turil, Mrs. Margareta Neneng Lopez. Tabay ang iyahang maiden name. Ang doon namin tulo ka anak, si Rizalde, si Vanessa, and si Stephanie, no. Usa na lang ang wala maminyo, si Vanessa, who is now in Australia as a nurse, no. Unya na anak ko'y apo, Maribeng, no. Duha na akong apo, si Carl, Joel, og si Starlet Soe. Yes. Mayor, niadtong ulitaw ka pa, nag-eskwela ka sa imuhang basic course, una ka na abogado. Yeah. Nag-eskwela ko at Atibeng sa University of Mindanao, Davao City, and then nipadayon ko sa ako ang kurso sa abogasiya, primero sa Ateneo, then na all around ko, then then eventually I graduated na dito sa International Harvardian University way back 1989. I took the bar in 1989. I also passed that bar examination. 1990, I was already working as the assistant of the Regional Trial Court Judge, no, clerk of court ni Judge Rodolfo Escobilla, branch 21, no, Bansalan, Davao del Sur, RTC. And actually dito na ko na abogado sa akong trabaho dito sa Bansalan. I worked then as a legal researcher, at the same time an interpreter, and studying law at the same time, no. Naga-commute ko Atibeng gikan sa Davao taingon sa Bansalan, no, every day. And eskwela po ko magabi. Then God sa atong kaluoy sa Ginoo, Atibeng, nahimo tang abogado, no, eventually. And then 1992 nahimo kong vice mayor sa lungsod Santa Cruz. 1995 nahimo kong mayor, and then I completed my 9 years mga termino sa akong pagka-mayor, 3 terms, no, 3 consecutive terms, 1995 to 2004. 2004 I was elected also as a board member of the 1st District of Davao del Sur. 2001 term lang to akong pagka-board member at Atibeng. Then pagka 2007 ay nibalik ko pagka-mayor sa lungsod Santa Cruz. 2007 hangtod karon, no, which term of mine will end 2016. Yes, Mayor, no? Kung atong tan-awon para sa tuang mga naminaw ron sa DXPM o nagtan-aw ron sa Atibeng TV, ang pagka-mayor ni Mayor Lopez, dili lang di ay 9 years. Dili mag 18 years, Atibeng, mag 18 years karong 2016. Yeah. Nahunong lang og kadyot kay nag-board member siya para bigyang daan ang 3 terms na dili na pwede mo balik dayon pagka-mayor. Nahimong board member for one term or for 3 years, na pagbalik og mayor wala lang pud mapildi. Nakabalik gyud siya mayor hangtod sa 2016. Oh, see? But Mayor, no, Yeah. una ka nahimo nga lawyer, Yeah. dunay encouragement or inspiration. Abogado ba ang imong amahan, Mayor? Oo, Maribeng. Ang akong papa actually mo po yung naka-motivate, naka-encourage ako nga mo take og law, no. Actually ang ako maglangkong plano adto, Maribeng, is just to become a teacher, no. Usa ka magtutudlo apan nainganyo ko sa akong papa nga magparehas pod saya nga usa ka abogado. Sa pangalan sa imong papa nga abogado? Attorney Nicolas Lopez, pero he was fondly called as sa mga suod kayo, kaila, o even sa iyang among mga kaparintihan kay galaan, Nini ang tawag sa iya. Nini Lopez. So siya dayto akong nadunggan nga prominent kaayo nga attorney Nini Lopez. Yeah, sa dama. Bright kaayo nga abogado, no wonder.
ikaw, Attorney Joel Lopez, ay may pinagmanahan. No? So nagamit yun mo imong pagkaabogado sa diha na himo kang mayor, daghang kay kag nalabanan nga way bayad. Ang kuan at Ate Beng, kung ma-mayor ka na, you are not anymore allowed to practice your profession. Katong panahon nga nag-busy mayor ko and katong panahon pod nga nag-board member ko, I was also practicing as a lawyer. So, ato mga panahon na dili yung ka mangubrag dagko siguro kay makita man nato sa imong mga pamaagi mayor, no? Oh, yeah. Wa ka nakakwarta sa imong pagka-mayor. Ang kuan Ate Beng, ang akong our calling, our profession should be is something dili para not to gain, of course to earn, but not to gain, to become rich, but for public service. And nalipay po ko nga natagan gyud ko higayon sa Ginoo sa mga katawhan Santa Cruz to serve them for quite a long time, no, as mayor, as vice mayor, and even Davao del Sur, no. Nahimo ka pang vice mayor? Oh, nahimo pa akong vice mayor at pila ka tuig? One term lang, 3 years, 92 to 95. Okay. Yeah, and I also was able to teach in the College of Law sa Coriezo College for I think 2 years about 3 years. What's your subject? I taught criminal law, political law. I also taught negotiable instruments in the College of Commerce sa Coriezo before. So I think it was only a short stint, mga 3 years. 3 years lang to Ate Beng, no, nagtudlo ko. But it was fun because that's quite marabag fulfillment sa akong pangandoy pod kaniadto nga mahimong teacher, mahimong magtutudlo. Yes, Mayor. Fulfilled ka na. But do you dream of being a mayor? Sa imo habang pagkatawo, no? Sa imuhang pagdako, pagtubo, nangandoy ka na bagyod sa imuhang kinabuhi nga mamahimo kang public servant, parehaan na mag-mayor ka? Yeah. Dili wala man kaayo na sa akong plano Ate Beng, no. Ang ako agani even sa wala pa ko masulod sa politika, I was already a public servant, no. I worked as a clerk before sa Commission on Population. I work as a field worker sa Family Planning and Population Program sa gobyerno. I work as a district officer, and then of course sa court as a legal researcher, as an interpreter, as a clerk of court. These positions are actually also public service in nature. Unya ang ako ang pero not being elected not official. As an elected official. Yes. Ako ang nahimo kung nainganyo ko sa pagsulod sa politika Ate Beng when my father died, no. Sa pagkamatay sa akong papa, he died as an incumbent board member. Ang iha pong mga leaders nag-inganyo po sa ako nga why not try entering politics, no. Start of course dito sa Santa Cruz sa among hometown. And that's it, no. Nainganyo gyud ko, and in 1992 I ran as vice mayor. So, ang dugo nga nanalaytay dahil sa imong kaugatan, naagyod ang pagka-elected official. Kang imong papa, si late attorney Nene Lopez, died as incumbent board member. Yeah. So, mao na to nga aron dili maputol ang public service. Maayo po siguro ang record sa public service sa imong amahan, Mayor, kay imong magsumpayan. I guess so. Siguro kay daghan man kay siya he did not become rich in resources probably, but he became rich with friends, no. Daghan sa kay amigo. Yes. And tuan pod makita nako karon nga bisag kato mga amigo niya kaniadto also ni taas kay pug regard sa ako because of ilang pong regard o ilang friendship pod sa akong papa. Yes. Makita nako ang intellectual capacity sa imuhang dugo, Mayor, no, kay kung ang imong amahan nahimong abogado, nahimong board member, dili baya basta-basta ipasar ang pagkaabogasiya, ang pagkaabogado, Mayor, no? Yeah. So imong lolo siguro must have a good intellectual background. Kay syempre nakapaabogado gud sa imuhang daddy. Yeah. Unya ikaw pod karon naapod ang inheritance sa inyong kabright na agyod. Yeah, actually Ate Beng, akong lolo sa akong father's side died at a very early years, no, early age, and in fact gisultian mi sa akong papa nga they really work so hard to earn a living at that time, no. Sayo kay namatay at least mga grade 4 pa daw siya, patay na ang ilang
So struggler ang imong papa. yeah, nagtrabaho sila as naglimpyo og sapatos, mga hapot og tubig. So these are mga gistultian na sa mo nga amo pong ginatanaw ba nga kinahanglan gyud magkayod gyud ang tao para mabuhi unya. Upat man pud to sila ka magsuon, medyo ang ilaha pong tungod silang paningkamot naka-graduate. Akong papa actually work as a working student while he was working dito kaniadto sa Santa Cruz, no, as nahimo man to siyang municipal secretary ni the late Mayor Alota and also the late Mayor Nonoy Bindigo, and he was working dito at that time and then also studying sa Magabi sa University of Mindanao until he became a lawyer, no. So ingon ni ana ang humble beginning, inspiration ka na, no, sa mga nagtan-aw sa Atibeng TV o ang tanang mga naminaw karon sa DXPN nga dili di ay babag ang atong kakabos kung doon na tay ambisyon sa kinabuhi. Inubanan kini sa pagpaningkamot, Mayor. What caused the death of your father, the late attorney Nini Lopez? He died at a very early Imong father? age. Yeah, I think he died at the age of 60. Nang bata siya namatay at tibig. Marag high blood ata to or cardiac stroke. Okay. And medyo dakuon man to siya and dakuon to siya nga tao. O nahadlo ka magpadako, sexy and body fit kayo si Mayor Lopez, no? O di ba? And actually ang iyang lifestyle is very hectic, no? He was very active sa iyang masonry. He was a member of the Mason fraternity. There is a Davao Sur, and he was teaching also in the College of Law sa Corieso. He was a practicing lawyer. He was a board member, and he was also very active with church every Sunday. So I think ang lifestyle niya very hectic kayo. Yes. And medyo walay break ba. So I think that's actually one of the causes sa iyang stroke. Sa ako papa bing or work as studied as a working student, and ako pod nag-eskwela po ko as a working student also. Working student? Yeah, working student. I was already married like my papa when he took up law, no? And ako po, nanak ko anak ato. Tulo na akong anak when I actually studied law. Yes. O sa'y sikreto, Mayor? Ngano na himo man jud kang abogado? I think perseverance and of course hard work, and then the commitment to really to reach the goal, no? Despite the odds. So ana lang siguro, and of course prayer. Yes, prayer. Karon, Mayor, dirita sa imuhang pagkamayor na, no? Kanang kabalo ko ang interest sa mga tao diri sa imuhang political career. Kay dinhi magyud ka nahimong excellent leader. Makita imong pagka-excellent leader, you lead by example, you are a role model to the rest of the leaders. Nga naman, galiman ka, nahimo kang mayor first for 9 years. And then nahimo kang board member. Pagbalik ni mo, mayor, wala po kay pili-pili. It's very hard to maintain the love of people para sa imuhang pagkatao, Mayor, no? Now, sa imong pagkamayor, isa-isahon tani, no, ang mga aspeto sa imuhang leadership. Unahon na to ang very basic nga aspeto sa imong leadership. Arita, Mayor, sa health program sa imuhang pagkamayor. Kay nga, no, ang kalusugan manggod, mao gyud makabara sa pagpanginabuhi sa itong mga kaigsunan, nga imong mga supporters, no? Unsay mga programa diin dako kay kag involvement para sa health program sa Santa Cruz people? One of these programs sa Atibeng is before even the advent of katong mga very universal coverage, no, sa national government or this PhilHealth nga mga nato nga coverage. Ang Santa Cruz already started with it, no. We allocated so much amount, no, substantial amount para i-cover nato ang atong mga constituents sa atong PhilHealth program, and we even tied up with the private sector, no. Usapon sa nakatabang namo kaniadto is before the advent of this universal coverage is ang Brokenshire Integrated Health Ministries, no. Nagtabang sila supporting us, nag-counterparting me to cover so much, and so daghan ang plenty nga ma-cover sa among atong constituents sa PhilHealth program. And then we maximize also, we tried to
enhance ang transport services, no. In fact karon gani do na may 5 na ka ambulansya, no. 5 ka ambulansya, and we made it as a point nga ang among mga pasyente maski unsa ka pobre, maski unsa ka layo, madala gyud sa ospital, makakita gyud sila anino sa ospital Atibeng kung kikinahanglan silang ipadala dito. And we even made it also as a point nga kung kinawa nagipliti dito kuhaon na mo sila. And amo pong gipabutangan dito Atibeng, especially sa DMC or SPMC, dami tao dito nga nagtan-aw gyud sa ilahang kahimtang dito sa mga among mga pasyente nga gikan Santa Cruz, sa ilang tambal, sa ilang billing o sa ilang allowance pagani kung uban gyud wala gyud kinahanglan nimo providean og gamay nga allowance ka parte na lang sa pagkaon na lang sa bantay kay wa may labot gud ang bantay sa way labot ang bantay sa pagkaon. So and then ang among programa with it's actually a program nga gitay up namo sa DOH, no, o sa provincial government. Very strong kaayo ang atong implementation, very effective ang implementation sa atong health program. And now we even tied up also with private sector, not only with Broken Share but even Swelling Foundation, no. So gwapo ang dagan karon, gwapo Atibeng. So kung ako nga summarize, Mayor, no, gwapo ang imuhang programa sa health, no? Sa imuhang pagka-mayor, you attach the local government unit, no, sa mga pribado nga naghimok og mga health programs pod. So imuhang leadership diha mo come up. Diha ni sulod ang imong liderato. Mayor, mutuo ka ba nga kung dili ikaw mo'y mangulo, walay mahitabo pod nga programa sa health, parehaning PhilHealth. Though it is a universal national government program, pero kung dili ni hanayon sa mayor, wala po'y mahitabo, wa makakabalog kinsa imong tagana ni kuan ba gyud angayan o fitting ba nga recipient, di ba? Yeah, so imuha na tanan, dinha na tanan nakasalalay ang pagplastar o pagplano aning tanan. Believe ko anang imong transport services sa ambulansya. Hatod kuha ang pasyente. And that's 24 hours at the bank, 24 hours. Imagine 24 hours, wala na mahimo. Excuse me ha. Sorry. Pero dili tanang mayor naghimo ana. 24 hours nga public service sa health program. Transport services, libreng ambulansya, hatod ko ang pasyente, libre pagkaon ang bantay. Kay ang pasyente wala gyud maka-afford Atibeng mo tawag man pud na sa ko because ang ako kong cellphone Atibeng is also 24 hours. Imagine that. And sometimes magod gani Atibeng, ako mo'y tawagon instead of the ambulance. I will be the one now to call the ambulance. O sumuagi sa imo, Mayor, no? In some cases, katungwa pa may hotline in many cases, no? Karon na may hotline karon, modrekta na sa hotline. Pero kung dunay bara sa hotline sa imo gihapon. And ang ako siguro nakita they would like to see to it nga sigurado gyud nga makaabot ang ambulance kung ako ang mo tawag sa ambulance driver. Mayor, sigurado na ako. Pag ma-congressman ka na gyud, mingaon ang mga constituents nimo sa Santa Cruz of the top quality service. Sa health pa lang ta, ha? But Atibeng, I will always make even kung maski asa ko Atibeng, kung naalang po ko sa posisyon natin matabang, I will always make my cellphone available. Oh, kaniha. Dili naman gyud na magmayor si Mayor Joel Will Lopez sa 2016. Take note of this. But na naman siya sa batasang pambansa sa House of Congress with your support sa mga naminaw og nagtanaw karon sa Atibeng TV, ha. So take note of this. Maskig mo angat pa sa pwesto si Mayor, the more siya nga maka-help kay dako na iyang pwesto. Tama ba ko, Mayor? Okay. The more ang iyang palapdan, ako na lang mingon nani kay si Mayor, very humble person. The more niya palapdan ang iyang public service, kung dili na siya mayor, okay lang. The same cellphone number, unya the same 24 hours ang iyahang himuon, just like what he usually did, di ba? Mayor, those are for health services, no? Ako ang magod Atibeng, I make it always as a policy that to be more effective public servant should not only be approachable, he must also be reachable. Kaya bang dili lang siya dali doolon. Reachable yun siya. Kaya saan man makuan lagi, approachable lagi ka, pero og dili pag ka maabtan, dili pag ka maabot, di ka makita, then medyo dili kay effective ang yung pagka-approachable. Sus, Mayor, ang ayan jud ka ma-congressman kay
with their cell phones, communication gadget na reachable kay. It's a pulpiling man po na Ate Beng, because you will just be kuan ba makabasa ka na lang text nga Mayor, salamat kayo kay na salbar gyud among pasyente. Mayor, and matukag bukid, matukag mga barangays, Mayor, di ka lang kay balo ba na sulti sa imuha dito constituency, Mayor, salamat kayo imong. So kasi di man ko nako ginagawa natin Beng, og kinsa na basta mo tawag sa ako, I will really extend help kung makaya na ako. Achieve. Very fulfilling. Very fulfilling. Happy ka na? Of course, very happy. Oh, kabalo ko, you don't expect for any return sa mga biyaya nga imuhang nahatag, Mayor, no? Yeah. So the health aspect, extraordinary ang services, kaya pala We even Ate Beng, we even made it as a point also as among mga volunteers naman ko yung mga volunteers nato nga usay malimtan na ba. And I am referring to our barangay health workers, barangay tanods, especially sa atong mga barangay health workers Ate Beng, nga rag nakita nako nga ilang trabaho tuanyo kaayo, masinsinan kaayo kay kani sila usay mga barangay health workers mao pa nimo muuban sa pasyente sa hospital, mao pa nimo kuha dito sa kanang mag-check up po ng mga luha sa pasyente, sila kuha, then they are exposing themselves to hazard, to health hazard, no nya. Pila ra gud taon atong ihatag ani. Pag abot sa barangay na ihatag gamay, ang munisipyo na apod mi sa among kabahin, ang amo siguro nahatag sa BHW every month more than 1,000 every month, no. Ang province na apod. But actually one of the platforms na ako na siya ka, at least kani siya matutukan ba sa national government. Some funds should be downloaded from the national government kato mga daghang kwarta nila dito for these mga volunteers nato, BSW, Tanod, Lupon, and even barangay officials. Aron mabuhi po sila. Especially kaning mga volunteers gyud nato. It's really good to help people who are also helping us and helping themselves, no. And these are the very people, Mayor, nga sigurado na ako maning kamot jud ni aron mo angat pugas imong public service because you deserve and you are worth it to be the congressman of pohon Palaran, Mayor, with all our prayers, no? At least makita lang pud ba. Kinihiklaran lang ni ba kung kinsa gyud si Attorney Joel Ray Lopez as the mayor. No, Mayor, sa health aspect na when it comes to pobre na itong mga kaigsunan na kinahanglan o livelihood assistance. Yeah. We are also doon na may gikuan po Ate Beng, no, because there's a program po nato din for livelihood, no. Not only sa kanang direct assistance sa atong mga ginagmay nga mga negosyante, entrepreneur nga para dili sila mabiktima kaayo sa mga kanang mga loan shark. Grabe bitaw mga loan sharks karon, no? So sila kay kanang mga 5-6 among gi made it as a point nga doon na may kanang pundo para kuan sa ilaha, ipahiram sila ginagmay lang god, and then pagka makabayad na sila, then idoble tong katong first loan nila para at least makaayuda sa ilahang pagnegosyo nga ginagmay. Doon na pod na partnership nato kanang sa STAR program, no, STAR program or sari-sari store access to resources. Tie up marag partnership na siya with the local government. Ang pundo sa local government gigamit sa training, ang nag-train TESDA, ang nagpundo sa capitalization ug dugang ang kanang Coca-Cola PEMSA, no, Coca-Cola, mga daghan na sila, mga more than 300 na sila. Ug karong bag-o nalipay mi kay ni participate pod ang atong provincial government through Governor Bautista na igidugang nga capitalization. Livelihood assistance para sa mga small entrepreneurs. Ginagmay na nga sari-sari store owners nga siguro almost mga 400 ni sila. And gidungagan ni Governor Bautista og sa the provincial government through Governor Bautista og additional capitalization kay nakita nga nago ilang negosyo. I think it's 5,000 idugang ni Governor. So nakatabang gyud maayo. And katong mga bangka nga puan pod nga programa sa atong gihatag sa atong provincial government through Governor Bautista, gi-augment pod to sa atong local government through sa atong partnership pod with BIPAR. And then ang technical courses training, no, with TESDA and DepEd. Naman pod may regular man nang gina-train sa ilang for livelihood skills nila, kanang electrical wiring installation, mga welding, dressmaking, nami mga kurso nga ana nga gi-offer Ate Beng
through DepEd and TESDA. Ubay-ubay po bitaw ang through your initiative na connect gyud ka kaayo, no, nakita pud gyud nato ang daloy sandayong sa programa ni Governor Claude dito sa imong opisina kay palangga kay ka. Nagkahaom kayo po na tabangan gyud maayo gyud sa provincial government. Yes, the Bangka Loan Program, Mayor Bangka ni Loan, Governor Claude o katong 5,000 live. Augmentation sa katong imuhang nasugdan na. And that's good, very good augmentation kayo. Okay. Funds. Sige, so, Mayor, ang go sa ahead. atong education program, Ate Beng, we actually back up substantially sa atong DepEd, no, sa ilang pag-implementar. They are the primary implementers magod sa atong education program by backing them up in terms of manpower resources, no, Ate Beng. Ang gi-back up nato sa atong manpower resources, I mean teachers, no, Sa education. sa education, backing up the DepEd, no, and I would like to greet our superintendent Remy Lloreda, and of course our teachers in Santa Cruz, and our principals and supervisors there, no, Kapat Camdon and Nancy Iyog. And they are also members of atong local school board. Ang sa pagkakaroon siguro, Ate Beng, kung wala ko masayop, it's actually more than 100 already. 100 ka mga magtutudlo nga gi-back up, actually local paid, para atong idugang dito sa Ang local government unit sa Santa Cruz may nagsweldo aning 100 teachers. Para gyud Kapuutan nimo, Mayor. maalalayan both high school, elementary and kinder. Both high school, elementary and kinder pagkaswerte sa mga maestro Santa Cruz. Yeah, although dili tanan parehag sweldo sa taga DepEd nga rin apoy parehag sweldo, but Pero at least wala na standby ang wala mga na maestro. standby. They are given an allowance of every month of 7,000 while waiting for an item. Ikaw dako na 7,000 kaysa wa pa kay item, wa pa gyud ka kwan. And we subsidize pod ang atong mga gawas sa PTA nga contribution, amo pong gitabangan pod ang atong mga eskwelahan para sa ilang maintenance and operating expenses, tubig, suga. And then actually karon lang pod ganing tuiga, Ate Beng, we were able to convince our sangguniang bayan, no, and our planners at sangguniang bayan headed by Vice Mayor Almendras to really contribute a big property of ours, proprietary property na muna, para sa atong K-12 program, para sa atong senior high school, because senior high school is so important kay mura ni siya college manggod, Ate Beng, education. So libre ni siya, makatabang ni sa atong mga ginikanan nga dili sila mabugatan kay kanang 2 years nga senior high school, Ate Beng, is actually equivalent na sa college. Tudloan na tudlaan na mga technical courses nga i-offer din, ha, welding, automotive, whatever, and then preparatory na po na siya sa college, and this is for free. So Mas daghan silang makatunan. In early stage, ilang education. And naka-problema ani kay wala sila lugar nga kabutangan sa ilang mga school buildings ang DepEd. So we were able to convince atong mga local officials nga kauban nato nga magpagamit og luna, no. Actually ang luna nga among ipagamit sa is a very it's actually at the center of the town. It's medyo mahal-mahal nag presyo. Okay, that's a proprietary property sa atong munisipyo. Pwede ga na ibaligya unta sa munisipyo kay proprietary property. Among gipagamit sa ilaha ang among karaan nga market kay mobalhin naman dito sa Bag-o. Uy, congratulations di ay. So ang daan nga market, Ate Beng, may manghimuon nga eskwelahan. Kung ato nang i-value, Ate Beng, that will cost siguro karong panahon na fair market value ay mga 20 million. And that's our contribution sa atong additional contribution nato sa atong DepEd DepEd program, Department of Education nato nga programa. Yes, so nakita nato, Mayor, no? Ang imong leadership will just come out naturally. Very natural na lang yun sa imong pagkatao, sa imong pagka-leader nga nagyo kay mga tama nga plano aron mahan aning ta imagine school teachers nga walay items, swelduhan para lang ma-exercise ang ilahang kurso unya matabangan ang mga uneducated children. Yeah. Para we even establish a school for kaning among partner namo with kanang naman po. So sa nagpangalan? Kuan, Ate Beng, no, kaning nami mga religious organization pud nga nitabang sa amo. Aside from katong sa atong livelihood, nitabang man po ning San Miguel Corporation, sa ilang napon na sila gipang train nga mga investors na to, Boetes, daghang investors nga nagatabang. That's why it's actually a partnership with the government. Actually private public partnership nga nahimong nagmalamposon. Ug diri pod sa atong edukasyon, there's also a partnership, Ate Beng. Yes. With DepEd and of course the provincial government, and nami partner pod nga
actually ang tawag sa ila is Salam Alaikum Foundation. It's headed by Dr. Patrick Bailey, no? Usa ka American doctor and a missionary. Nagtukod siya og building diha sa area sa mga Badyaw, which actually mura pog ilahang church, but iyahang gi-partner sa amuha nga pwede magamit sa munisipyo o sa gobyerno for other purposes like for education. So na Domingo man lang gamiton ang inila for religious purposes, ila tong gipagamit ang building, nga gwapo po nga building, para sa edukasyon. Ang among gitarget dito ang mga Badyaws. Okay. Na nakaroon dito, abot na og grade 4 Ate Beng, no? Unya makita nimo karon nga minus-minus na gid ang Badyaw nga mga maglakaw-lakaw sa mga dala, no? Nga mga yo magpakilimos, no? Kay ipa-eskwela naman sila, gitay up naman sa DepEd, supported sa local government and this foundation. So nakita nako nga medyo nakuha-kuhaan gitong magpakilimos nga mga Badyaw. Labi na itong mga bata kay naka-eskwela naman sila, Ate Beng. So that's mileage, another mileage sa po education sa education. na. Oh, that's good. It's scholarship program. Yeah, scholar. Di ba na yung Yeah. scholarship program nga nakakonect po ka sa provincial government? Yeah, kakonect po sa provincial government and even sa private sector, sa Buetes, San Miguel, they are also and even kuan pod naapoy uban even sa Franklin Baker is also supporting us. Another Cocodabao, this mga investors sa Santa Cruz na as part of their corporate social responsibility. So imagine that with your enthusiasm, with your dynamism under your leadership as a mayor, daghan ka natabangan, daghan na pag-graduate nga mga scholars si Mayor Joel Lopez, no? Sa iyahang leadership by example nga nakakonek og ni trust pod ang mga private investors like San Miguel, Abuetes, and a lot more, and even the provincial... Ayala Sobel is also partnering us in katong mga modern kay nga technique like the teach to teach program, bago nga strategy sa pagtudlo nga moderno kay nga makainggan nyo po. Ayala Sobel. Yes. Ayala Foundation. Ayala Foundation and the scholarship program of the provincial government. Yeah, of the provincial under the able leadership of the most competitive governor, most outstanding governor, Claudia Peralta Bautista. Yes, Mayor, and then padayon ta, no, dirita sa ato ang infrastructure. We're through already with the health, the livelihood. Yeah. Mayor, nakita nato ang public market nimo. Congratulations. Yeah. Grabe niya infrastructure, road development sa Santa Cruz, grabe, no? Okay. Anyway, even if it is national agency by DPWH, but it is within the area covered by your your responsibility. Yeah, actually, Ate Beng, that's even one of the motivating factors na to for this kining endeavor, no, for actually running, because I also saw nga medyo ang atong Davao del Sur, the old Davao del Sur, which before had 2 congressional districts, karon isa na lang, no? And to think that we contributed so much to the national government in terms of taxes. Imagine sa kanang mga factories nato diha sa Santa Cruz, Ate Beng, ang kanang San Miguel Brewery, siguro ang tax ana is kada tuig, Ate Beng, dili mo minus sa 1 billion. Kuya wa, oy, naana dito sa LGU panudlanan. And dato kaayo imong munisipyo. That's ang problema diha. Walay kanang sa 1 billion national taxes, walay na hatag diha, walay share ang atong provincial government, walay share ang munisipyo. Tuwa na tanan sa national. That's why we are also with the federalism nga katong kausa ni okay, autonomous. Yeah, para nagigkad natay bahin. Imagine nagahatag sa atong ang ginakuha nga resources gigamit national well tubig sa Santa Cruz. Wala tay bahin ba? Ang bahin nato royalty tax. Bahin na sa province, gamay ra kay province, munisipyo o barangay. Ang business tax pa nimo, napoy business tax nga gamay ra po nato og San Miguel, mga business tax na mga 15 million sa isa ka tuig. Mubahin pa tong ilahang national, ang ilahang central office dito sa kanang ilahang Makati main principal office sa San Miguel, mubahin pa. These are mga butang sa atong local government code nga dapat nato usbonon. Katong giingon ako kaganina nga Ate Beng at 2 congressional districts na maramagod marabag taxation, dako kay taxation, and we are taxation without representation, kulang ba? Ulit-ulit lang. Kulang na siya kay dapat manggod unta 2 ka congressional districts. 2 ka congressional. Pero pabot na siguro.
dapat tungaon ang Davao del Sur. So tungod sa kadako niya, kay og matunga ang Davao del Sur atibing sa duha ka distrito, that would also mean duha ka DPWH office. Duha ka district office. Imagine ha, kung nakita ni Juan Kuan Mare. Imagine nga og ang isa ka distrito ay isa ka opisina sa DPWH pilay budget ana, billion siguro. Infrastructure na eh. So na deprive tag usa. Imbis ato ang duha sa una, na isa na lang karon. So isa na pod ka allocation nato. So that's one of the Ikaw mo duso anas kongreso. Yeah, that's one of the agenda sa next congressman. Oh, di ba? Next congressman. Yeah. And we pray so fervently na ikaw na kay ideya daan na mayor dapat to congressional district sa Davao del Sur just like before. Yeah, just like before. Wa pa na divide. Deprived ta og right na to sa representation. Dako kay tang area, dako kay tag population, dako tag i-contribute nga income taxes dito, unya kulang tag representation. So gapo kaayo unta og makuan. I think that would be a good agenda for whoever will be the next congressman. Yes. Miss Mayor, under your care as mayor of local government unit of Santa Cruz, nataw ang public market. Imo na biyaan tong old public Actually, market. we are investing man pod. We invested sa kanang land banking na malitmig mga yuta sa kanang peri-peri din nga makita namo nga barato pa. At that time I think we started land banking mga 2001. So karon katong among nga palit nga yuta ni taas og value. So nakita namo nga medyo okay ang among katong nga venture namo sa pag land banking And then ang nakag-usap po sa mga gwapo po siguro diha nga nakita nako sa tong lungsod atibeng when I started there 1995, that was already, ang Santa Cruz was only a fourth class municipality. Karon sa imo nang in 2001, my third term as mayor, na first class na siya na munisipyo. Wow. And then we actually catered ang investments nga nisulod sa Santa Cruz actually is very unprecedented. Billions of investments nisulod din during the past 10 to 15 years. So nakita nato gapo siguro ang atong programa sa Wapo ang imong leadership. Programa sa kuan atibing sa investment promotion. Dili worth ana imong public market nga bag-o. Ang ana atibing ang yuta diha ang MND is infrastructure wala labot ang yuta is actually mga 100 million lang, more or less 100 million. Barato ra pero gwapo kaayo Gwapo kay dagko kayo unom na siya ka mga buildings. So dili pud may useless ang old public market himo man imong tulungan. Eskwelahan. So very gwapo nga tie up with DepEd. Yes. And of course atong provincial government was also supporting us very much. Mayor, ngano man nga daghan man kaayong industrial investors sa Santa Cruz. Di na lagyo na dapat, di ba? Pwede na mahimong syudad ang Santa Cruz, Mayor. That's that's one of the motivations po nato atibeng nga nang nga plano because we contributed so much. So may mga dagkong planta nga naani mo din Kanang ang pinakadako ata diha is of course the biggest investor nato karon is even surpassing San Miguel is Aboitiz. Aboitiz. So pinakakaraan San Miguel Brewery. Ang nagakaraan din is Franklin Baker. Yes, sorry. Way back Franklin Baker at na naningadlan Mayor Franklin Baker ang una gid din way back 1967 pa sila and they are expanding now nag-expand sila karon. They invested siguro almost 1 billion for their expansion program. Then San Miguel Brewery, then we have the Coca-Cola, they have the Aboitiz Power Headquarters, Terma South, then Ayala Sobel, then Coco Dabao, then there are Banana Chip Factory, GSL, Prime Synergy, then Maharlika Foods, then BMIG is starting to construct sa ilang one of the biggest feed mill nila sa Santa Cruz. And karong tuiga ang BMIG and San Miguel Foods sa ilang the biggest processing plant, dressing plant kanang ilang capacity nga 100,000 a day capacity sa ilang chicken dressing plant. Mayor, ang nasa Santa Cruz, being the oldest municipality, wala pa gyud na matagamtami sa ubang mga local government units. Yeah, we are happy about that, Tibing. Yes. Happy kami, and we are so blessed by God for that. Yes, Mayor. Now, dili man gyud malikayan, Mayor,
doon na yung mga disasters nga moabot Yeah. sa inyong munisipyo. Na remember na ko tong flash floods. Unsa tong mga 2013 ba to? 2011. 2011 nga flash floods nga. Doon na yung mga casualties, no? Yeah. Doon na yung mga balay nga naano, nahitabo din ha sa dakong sapa, sa Darong. Darong, oh yeah. Yes, unya nakakuan gid to, kanang naka-alarma, Yeah. no? Kay disaster gid to ba? Pero doon na kay gipanghimong moves for Yeah. relocation. Yeah. We sa actually, mga relocation at Tebeng, no? In fact, katong area was already declared by us as non-habitable for not suitable for residential katong wala pa purpose. nahitabo ang wala plus pa. plan. In fact, na anamig Dahil yung ulo po ang uban na ang uban na to, walang gin patuo kay because even before wala pa to nahitabo nga flood, na anamig gipalit nga relocation dito sa taas. Ready na di ay Ready mo. na to siya. Ready na actually to siya. Di lang gid mo balhin. Ako So, ba na malhin? doon na kay contingency plan. Nana dito. Ang uban nakabalhin, ang uban wala. So katong wala ta nakabalhin mo na ka problema. Pwede man na siguro nila mag-garden lang sila but for Maadong drug hapon mayor oy sakit pud kayo pwede si siguro Kakuman. mga vegetable garden lang okay pero kung balayan gyud na siya that's not really good for habitation. In fact we had already passed an ordinance because amo mago nakita na Ate Beng this is a waterway na siya agianan gyud na siya tubig so dapat tingin sa puyan. Dili gyud siya dapat. Pwede siguro tanom-tanom lang or whatever. Maano nilang balay. Balay lisod. Kusog yun ang bulog sa tubig gikan sa taas. Karon lang kay medyo na control because giayos man pod ang kuan dito patong mga giayos pod sa DPWH medyo naanay mga katong mga dike na. So posible nga dili na kaayo but still we kay basig makusog gyud kaayo nga ba. Yes. Aside from that, doon na kay mga barangay sites, Mayor. Yeah, we have actually aside from the evacuation area ha katong daghan palit na kayo ninyo. Ate Beng no we do nami sa Batu, do nami sa Astorga, sa Sonwan, sa Darong and then siguro dili mo minus napulo na ka mga relocation sites namo nga for among giuna tong kuan Ate Beng no giuna tong mga those living in danger zones and those living in areas affected by national government projects like road widening. Nami ana Ate Beng and we are happy usab nga we are being assisted by of course with the provincial government and Governor Bautista and na mga private sector no ang Franklin Baker ang Aboitiz Power even both 5 hectares property for katong purpose katong i-relocate tong naa sa danger zone. Then Gawad Kalinga, then Habitat for Humanity. Daghan nagpartner sa mo Ate Beng and we're happy for that. It's really it can even lighten our load no. So dako kay nang kabalaslon no sa tuang mga kaigsunan nga na relocated. Buti pa sa bot na 10 relocation sites na siguro among napalit Ate Beng. more or less 10 relocation sites sa mga homeless and less fortunate constituents tag sa 1 Santa hectare, Cruz. tag ana Ate Beng. Nagpila ka hectares, Mayor? Tag 1 hectares na 1 hectare na 2 hectares na apoy 5 hectares ana. Naghandagan na po siya. So we are amo nang gihinay-hinayan siya because we are also being furnished by Pag-asa og katong sa MGB kanang ilahang hazard map no katong mga area nga delikado gyud kaayo hinay-hinay na mo to sila pabalhin sa katong among relocation site. So mao na eksakto nga leader kay balo kung unsay mamahimong kahinatnan no sa ilahang mga constituents. Sa akong nakita gwapo kaayong adhikain ni Attorney Joel Ray Lopez. Karong tuod ato anang i-ignite no ang energy ni Attorney Joel Ray Lopez sa pagsulti unsa ang iyahang naplano nga mga house bills nga mapakinabangan sa tuang mga kaigsunan dili lang sa Santa Cruz ha sa tibuok probensya sa Davao del Sur diin mamahimo siya puhon with your support as representative na bringing the voice of the people to the House of Congress or sa Batasang Pambansa. Okay? Mayor, diri na ta. Sa mga balaod nun nga imong giplano nga pandayon kung panahon ra platform of government. It's just an information drive para may balance sa mga kaigsunan. Doon na ba'y tumong direction ni si Mayor Lopez sumahimo ning congressman? Kung sa may nakahanay niyang plataforma. Yes, Mayor. Yeah, Ate Beng, I think I'm sure that the other candidates they also have their own platforms of government. No, sa akong kabahin lang, I think usa sa mga dapat unahon dia is some provision sa atong local government code nga nakita nako in my experience as a mayor, as a board member, as a vice mayor.
nakita na ako nga dapat na nga usbononon gani to really to meet the demands of the changing times, no. There are provisions diha sa local government code nga dapat nato usbon, like kanang mga sharing sa taxes, no. Sharing sa taxes, especially business taxes, dapat usbononon na siya kay kana bang ang principal office sa corporation to sa Manila, ang katong Manila office nila mo share pod og dako-dako kaayo pod, di magag 30% ang i-share dito, palitan 10 million ang tax nimo diri sa business tax, kolektahon nato with, say for example, Coca-Cola. Ang katong pong munisipyo dito sa ilahang lugar nga di nahimutang to ilang principal office, mo share pod og 30%, and principal office dapat dili siguro og mo share man lang gani dili 30%, ako ra po na siya kaayo. Reduce that, and then ang atong kanang mga, of course katong giingon ako gani Ate Beng, we should be allocated to districts para duha pod ang atong DPWH office, duha pod ang allocation, dagko nga allocations, then atong mga plano sa atong mga volunteer workers, and sa atong local government units, no, barangay and munisipyo and probinsya. Usay man gud, we are so dependent kaayo sa national government to the point nga ang kita nga local governments magdepende ta in case na kay savings, na kay okay kay ang imong dagan sa imong palakaw sa munisipyo. Unya dili ka mo exceed sa imong salary ceiling, magdepende ka dito sa national government, ug mag-increase ang national government, maka-increase po ka, pero kung dili sila mo increase, dili po ka maka-increase. That should not be, because that's not consistent with local autonomy. Kay napagay panahon kani adto nga nag-increase ang national government employees, ang kami nga local government employees increase sila og effective June. Ang local government employees, ang effectivity sa increase sa sweldo July nya nganong nga naman na sila ang national, of course with due respect sa atong national government employees pod, ang katubang budget circular siguro sa budget nga ang ilahang effectivity sa increase, I think that happened 3 years ago, ang effectivity sa ilang increase January, unya ang sa local governments sa munisipyo, sa probinsya ug sa barangay effective July. Nako nganong man nga kwarta man gani sa inconsistent. So dili gid unta there should not be a law nga nga klase nga mamalaod, because that's dili siya equal protection of the law ba sa atong constitution at Beng, not consistent with the equal protection of the law clause. Unya ang kanang mga, of course, teachers, ato po na silang tan-awon jud, magkani mga volunteer workers nato, barangay officials, and sa ato apong kita nato sa investments, no. Sa investments magud Ate Beng, there are provisions na with due respect sa atong mga amigo sa DAR, na provisions na sa local government code nga you can reclassify public land, you can reclassify agricultural land sa imong area, at least 10% of your total agricultural lands ma-reclassify sa munisipyo for other purposes, because dili man lang agriculture ang dapat yun nato fokusan. Ang 90% agriculture, no, daraw